Ayan, tignan nyo. Iba yung vibe kapag nakabukas yung mismong bintana. Pasok na kayo. Travel Club fan favorites. Dito tayo pupunta sa the Zaivu Tenmangu Shrine. Merong gustong iparating si Lord sa atin dun sa part na yun. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po sa vlog na to, nabasa niyo naman sa title, ito po isang special episode. So kung nag-expect po kayo ng travel guide dito or travel series, hindi po ito yun. Pero gusto ko lang mag-vlog and gusto ko lang i-document tong special day not only for me but for every content creators na travel ang pinopost. Okay? So now, meron po kasing event which is Klook Awards. But hindi lang siya basta-basta Klook Awards. Gathering din siya ng lahat ng content creators. And ngayon, tara, magpunta na tayo kasi mag-check-in po tayo sa isang hotel. And kaya tayo mag-check-in sa isang hotel kasi may mga kasama akong mga friends na content creators na magkakasama kami. Papakita ko na lang sa inyo later. And before that, bumili na muna tayo ng ating matcha. Ito lang ang ating dala for today's video. Actually, ang aga pa. Ang call time is alas 6. Tapos hanggang 7. 12 o'clock pa lang eh. Gusto ko lang talagang magmuni-muni muna dun sa hotel bago mag-ayos-ayos. Actually, iniisip ko nga kung magmamatcha ba tayo or mag-try naman tayo ng kakaiba. Kasi kakaibang araw to, so parang kakaiba. Pero parang matcha pa rin talaga gusto ko, guys. Pero parang ang gusto ko ngayon, guys, is itong chai tea latte. Para maiba naman, di ba? Ayun, tignan nyo. Actually, sa lahat ng mga KOLs, pinadala to. So, gates open 6 PM. Ang aga-aga, tignan nyo kung ano oras pa lang. Wait, ayan, 12:06 AM, ay PM pa lang. Hindi naman halata na masyado tayong excited, no? Actually, mamaya, feeling ko haatake mamaya yung pagka-introvert natin doon. Kasi super mahihayin ko talagang tao eh. Nakikita nyo naman. Isang nga pong chai tea latte, please. And ice, grande. Ice. Ice, yeah. Thank you. Fifth floor tayo na-assign. Ang ganda ng hallway nila. Actually, magka-photoshoot ako guys mamaya dito. Iniisip ko talaga kung yung hallway ba carpeted, ganyan. Eh, ang ganda carpeted oh. Okay, ngayon i-room tour ko na kayo. Papakita ko na sa inyo yung mismong room natin. At alam nyo, ang laki! Like literally. So, magsimula na tayo. Ayan po. Ito yung mismong door ha. Ito yung mismong door. Then pagpasok sa door, ito na agad yung makikita nyo. Then ayan, mayroon na ditong toilet. Mayroon siyang pailaw-ilaw. Hello! Ivan, ikaw ba yan? Yes, it's me! So ayan, maliwanag. And may bidet! Ang maganda ni dito, ayan, mayroon silang pa dental kit. Also tissue. And ang bango ha. Ang bango nito. Amoy ko siya. Fresh bamboo yung amoy. And ito po yung itsura ng mismong room. Actually, medyo madilim yung vibe niya. Gets niyo yun? Medyo dim-dim, ganyan. And ito, meron ditong table where you can work, ganyan. Ito yung binili natin. Then, ayan, kung ayaw niyo may ilaw, close it. Then, ayan yung telephone, yung TV. Also, I think, andito yung refrigerator. Ramdam ko lang, di ba? May laman ba? Walang laman. And this one. Ayan naman yung safety deposit box. Di ba? And ayan po ang kettle and also ang water, di ba? Saksakan. Meron pa sleepers. Ay, kukunin natin itong sleepers. Nahilig ko sa mga sleepers na ganito. Ayan. May pa sleepers dyan. And pa bathrobe. Though yung ilaw, hindi ko ma-check kung asan ko ito mabubuksan. Inikot ko na eh. Plus, the moment of truth, ang bed. Ayan po yung bed. So, ang ganda. Meron pa ditong pa-painting na ganyan. Gusto ko yung painting ha. And ayan, may side table dyan at meron din doon. Though dito, ayan yung switch ng mga ilaw. Ganyan nga natin para may extra ilaw. And lakasan natin aircon ng init. Like literally. Todo natin siya. Ayan, alakasan na natin dahil hindi natin to magiging kwarto kung ito po ay mainit. Alam nyo naman, mahilig tayo sa malamig. Ayan, tignan nyo. Iba yung vibe kapag nakabukas yung mismong bintana. I mean yung curtain. So, ang laki. Oh, tignan nyo guys. Promise, napakalaki talaga. Like literally. And ito po. O, diba? Mas lumiwanag. Okay, guys. Wala pa yung mga kasama natin dito. And time check is already 1:36 PM. And ang call time naman namin dito is 3 o'clock. Tapos aalis kami mga around 6:30, I think. Ganyan, para nasa venue na ng around alas 7. And now, gusto ko kayong bigyan ng brief introduction kung para saan nga po ba itong event na iba-vlog natin, okay? At ipapakita ko dito sa inyo. Like, before po, nagkaroon ng event na same event like this one. Klook Awards ang tawag doon. But this time, merong Klook
Awards na likha yung parang pangalan. So, ilalagay ko dito yung screenshot. So, basically, Klook Awards siya. Like, merong mga awards na matatanggap yung mga content creators, ganyan. And aside from that, is gathering talaga siya ng mga travel content creators. Yun yung part na talagang pinaka-nilook forward ko, like, even before. And, nabanggit ko na yan dati, na sinabi kong ganyan, na itong event na to, itinuturing ko siya na parang ABS-CBN Ball, GMA Gala ng mga travel vloggers or travel content creators dahil wala naman po talagang parang gathering na ganito na ino-organize kunyari kung sino pa mang institusyon or kunyari parang I think meron bang mga content creator na parang association, ganyan, parang wala namang ganon. Tapos sa DOT, wala din namang mga ganon. So parang itong Klook Awards, ito yung talagang marami sa mga content creators ay hindi nagta-travel, ganyan. Meron mga nagpo-postpone, may mga nagka-cancel, ganyan. Like personally, nung hindi ko po alam nung mismong event na to, mayroon talaga tayong nakabook na trip ngayon at pupunta dapat tayo ng Thailand. But hindi naman sa Bangkok yung explore natin, kundi sa ibang lugar. Pero medyo nabago yung schedule natin, ganyan. Kasi ako, sabi ko sa sarili ko, okay, hindi ko dapat ma-miss tong event na to. Aside from gusto ko siyang attendan, is gusto kong makita yung mga iba't ibang content creators na nakita ko na, and also mas nilo-look forward ko yung mga hindi ko pa nakikita, di ba? And recently, like parang 2 weeks ago or 3 weeks ago or 1 week ago, parang meron guys parang votation, ganyan. Meron voting na naganap, ganyan. At actually, madami ding mga nag-PPM sa atin, nagdi-DM sa atin kung paano daw bumoto, ganyan. So, meron po kasing parang voting na parang creator, parang people's choice or something na ganyan, kung sino yung parang content creator na nagbigay sa inyo ng something nice, like nag-open sa inyo sa mga new destinations, gumawa ng mga meaningful contents, parang ganyan. And that time, guys, hindi ko alam, pero parang isa ako sa mga content creators na hindi gaano nag-post nun or nag-share. Kasi alam nyo, ano siya eh. Kasi napakadaming content creators, guys, na under ng Klook. Like, merong parang mga, if I'm not mistaken, parang more than thousands na kami. Ganun. So, madami na talaga. And yung mga ganun kasing klaseng thing, medyo nape-pressure akong ganyan. Sinasabi ko din naman sa mga kaibigan ko, kaya hindi guys ako nag-post talaga. Makikita nyo, wala akong post at all about sharing na parang vote me, ganyan. So, meron mga nag-message naman at may mga nagko-comment sa mga recent vlogs natin na binoto tayo na super na-appreciate ko po at naalala nyo ko, ganyan. At na-appreciate yung mga contents na ginagawa natin at yung mga travel na ginagawa natin at pinupuntahan natin. Thank you so much. Pero, grabe talaga. Nape-pressure ako sa part na ganun kasi talaga. Yung tipong napakadami yung choices, tapos isa lang yung parang maa-awardan, ganun or something. Parang yun, nakaka-pressure siya for me. Kaya sabi ko, okay, sige, hayaan na natin yan. So, mag-enjoy na lang tayo sa gabi, ganyan. Pero thank you po. Gusto kong gamitin itong opportunity, itong time na to para magpasalamat sa lahat ng bumoto sa akin. Thank you so much. And yung mga nagparating sa akin ng message, ayan, ilalagay ko dito. Maraming salamat po. And, yun. Though, lahat kami, ultimo kami, meron kaming say to vote. And dito sa part na to, sige sabihin natin kung sino yung binoto natin. Kasi po, ay over the past few months, ganyan, kapag kunyari nagta-travel tayo or what, meron ako mga pinununod na vloggers. So, ang nangyari, naghahanap ako ng mga underrated vloggers, ganyan, or what, paano bang sabihin to? Yung tipong mga nagsisimula pa lang, ganyan. So, ang ginawa ko, naghanap-hanap ako ng mga contents, ganyan. Tapos, mayroon akong specific travel content creator na napanood, which is gusto ko silang i-shout out dito. Ewan kung panonoorin nila or subscriber ba natin sila here. So yun, ang binoto ko po, ilalagay ko dito yung screenshot kung sino yung binoto ko. I think kasi, parang for me, dapat sila. And also, karamihan kasi sa mga content creators na nakikita natin is like parang ang bracket is 30 years old below, ganyan. Or meron din mga 35 below, ganyan. Hindi ko alam kung meron pong mas older, pero alam yun, yung nakita ko kasing content nila, guys, super ganda ng quality, ganyan. Sige, ipapakita ko na sa inyo. Ang aking pong binoto ay si Den and Berto, okay? So, si Den and Berto, actually feeling ko nga parang silang doktor. So, isa pa lang yung vlog na napapanood ko sa kanila. Pero, yun, sabi ko, okay, deserve nila yung vote, okay? Ayan, ilalagay ko dito. Though hindi ko nga alam kasi kung ano yung full name nila. Wala kasing nakalagay sa account. And ilagay ko din dyan, noong nahanap ko sila na underrated, basahin nyo na lang, i-post nyo na lang yung reason, kung ano yung reason ko. I think deserve nila yan. If ever guys, panoorin nyo sila. Actually, napakadami mga deserving dyan sa award na yan. Pero kasi, sila yung napanood ko na parang natapos ko from episode 1 to final episode. Kasi parang same sila ng atake sa atin din. Yung tipong, yung buong trip nila, madaming episodes, parang mas
mas detalyado, mas maganda, ganyan. So, ganun yung ginagawa nilang, content din. Kaya talagang parang feeling ko, okay, ganito yung gusto ko. So, yun sila. And actually, napakadami pa mga underrated at mga nagsisimula pa lang ng mga content creators na dapat nating supportahan. Tingnan na lang natin. And, yun lang naman. And mamaya, napakadaming mga things doon na nilulook forward ko na mga content creators na hindi ko pa nami-meet. And also, masaya lang siya. Parang feeling ko kasi for sure meron siyang party, ganyan. Though color black eh. Hindi ko sure kung paano yung magiging atake ngayon. Kasi before, parang mga nakatayo kaming naglalakad-lakaran. Pero ngayon, hindi ko alam kung naglalakad-lakaran ba kami or parang tipong naka-isang upuan kaming ganyan na isang diretsong upuan na parang yung parang mga naka-audience, ganyan, or nakaupo ba kami, may assigned seat ba, hindi ko alam. And kung sino man yung makakatabi ko, ganyan, kung random man yung seating, sana talaga. Nahihiya din ako at some point. Alam niyo yung nakakahiya din, parang umaatake pagka ambivert kasi ako feeling ko. So parang pagka-introvert ko, maatake sa ganun. Pero first few minutes lang naman yan. After nun, okay na, diba? So guys, kaya din ako nandito kasi same kami ng hotel ni Archie sa ni Marvin dahil same po kami ng mga stylist. So iniintay ko pa silang dumating. And actually, feeling ko si Archie nandiyan na nga sa ibaba. Kaya lang kasi sinabi ko ay magbablog na muna ako, mag-i-intro na muna ako dito. So, ang iniintay namin guys dito kami aayusan. So, pupunta ako mamaya doon sa kwarto ni Archie. Papakita ko sa inyo. So, same din kami ng mag-aayos sa mukha namin at sa hair. Yan, meron parang style din sa hair, ganyan. And also, meron din, kinuha ko ulit yung photographer natin before and videographer na si Dax Mercado. So, if ever kung hindi nyo pa alam, na napapanood pa yung dati kong vlog is ang stylist po natin ngayon, si Nash August ulit. Actually, nagustuhan ko yung pag-style niya. Maximalist siya eh. Di ba may time na parang gusto ko minimalist? Pero parang sa mga events na ganito, gusto ko maximalist. Yung tipong napakadaming mga kung ano-anong ganyan. And nagustuhan ko, kasi nakita ko na yung sketch dito, pero hindi ko pa nakikita in person yung mismong outfit. Ang gusto ko kasi, yung tipong parang jacket siya, ganyan kasi mahilig tayo sa mga jacket. Tapos, yung tipong may mga beads, ganyan, and velvet. Basta ganyan, mamaya papakita ko sa inyo. And also si Mikey. Si Mikey, nakilala ko si Mikey kay Archie, and mamaya makikita ko siya ulit. Siya yung nag-ayos ng mukha buhok ni Archie nung recent event din. And also si Rax. Si Rax Mercado, siya yung kinuha natin ulit, which is siya din yung nag-edit ng video natin dati and also nag-photo. Actually, lahat yan ang gagaling nila. So, parang sila ang team natin for this event. And I'm so excited. Pero ngayon, wait lang. Umorder ako ng food. So, umorder po ako ng Jollibee. Dito kasi sa Ramada and Core Makati, pwede naman dito magpa-deliver. So, kung gusto nyong kumain, ganyan. Kaya lang nakalimutan ko kumuha ng mga kutsara tinidor. Yung ino-on yun sa Grab, diba? So, ganun. Kumain na muna tayo. And mamaya, may message ko na si Archie, sabihin ko pupunta na ako sa kwarto niya. So guys, bumaba na muna tayo dun sa room ni Archie kasi andun yung mag-aayos sa amin. Sama ko kayo, let's go. Tingnan natin kung dito na. Tama ba? Ayun guys, si Archie. Uy, ayun na pala kayo. Hello! Pasok na kayo! Ayan, sila! Hello! Grabe naman ang vloggers. Alam mo naman! Hello, Mikey! Dito lang ako. Fifth floor ka din? Fifth floor ako eh! Yo! Sorry, ayusin ka. Magpapano ka diba kay Mikey? O kay Nash lang ka? Hindi, kay Nash at kay Rax. Kay Rax ka. Na photo. Okay. This is Jam. This is Ivan. Wow! Artista! Marvin. Nice meeting you! I see you! Hello, Marvin. Hi Marvin, nice. Makeup artist, hairstylist. Our makeup artist to the artist. Duduklukan. Ano ba ito? Ba't ang dilim? Hi guys! I miss you guys! I miss you guys! I miss you guys! Complete vlog to! Hanggang ending!
Grabe, tingnan mo na. Ito yung favorite ano ko, Al. Nag ka lang. May picture lang kita dyan. I'm with the celebrity hair and makeup artist. Grabe. Hello. And Nash August, our stylist, our HMU8. Yes. Again. Thank you so much. Hello guys, Team Nash August. Yeah. Okay, reaction video. Okay, so, ano kayo ni Noldy Castro? Rax Mercado, guys. Say hi to my vlog. Hi guys. Hi, guys. So for today we're going to have a pre-event shoot with Ivan. Ang yaman, no? Before the Clue event. Before the Clue event. Thank you so much, Rax, for accepting me every time I ask you. Ayan guys, so nakapag-shoot na kami. And alam niyo actually, gusto ko tong outfit natin ngayon. So parang na super confident ako kasi color black siya. Tignan nyo. So ang may gawa nito guys is si Nash August. Wait, nakikita ba ako? Wait lang. Ayan. So ako yung nag-request nito na parang jacket yung itsura niya. Meron mga silver leather to. And meron tayong gloves. And meron tayong salamin para branding. Then yung sa mukha naman natin, saka sa buhok natin, si Mikey Arcanio. So ilalagay ko na lang yung mga username nila sa description para if ever kapag kami event kayo, ganyan, tapos gusto nyong kunin sila, pwede nyong kunin, okay? Hindi to sponsored, and talagang gusto ko lang yung mga services na ino-offer nila. Hello guys! Mahiya ako mag-vlog! Nakalimutan ko na kayo dyan. I'm with Jax, and I'm with Mark. And nanalo kami! Ayan! Travelers Club, ano? Travels Club Fan favorites. Thank you so much, Travel Club PH! Ayan, simula na po ng event ngayon. And ito si Golden Platinum Creator of the Year. Anong din ako yun? Ito Golden Platinum Creator of the Year. May ganun ba, Golden? Wala. Joke ko lang yan. Visa signature pala. Ayan po, nagsasalita po si Miss Maki, our boss. Message niya. Mamaya, sasama ko kayo sa mga ibang ganap namin. Nahiya ako mag-vlog eh. Ang dami kasing tao. Kasi nagsishare tayo, kaya tayo binibigyan ni Lord. So, dalawa lang yung ibibigay ko sa inyong message for tonight. Number one is, don't compete with anyone else. Yes. Kasi lahat tayo dito pantay-pantay. At pangalawa naman is, don't gatekeep. Kapag meron kayong mga tips, meron kayong strengths, at meron kayong weaknesses, pwede nyo namang sabihin yan sa bawat isa. Like ako personally, hindi lahat alam ko. Maghihingi din ako ng tips ng iba. And meron din ako mga kahinaan na nagiging lakas ko kung nalalaman ko din yung palakasan ng iba. Okay? So yun po, again, maraming salamat kay Cloak, kay Miss Maki, kay Kian, kay Yola, kay Michelle, o diba? Thank you so much for awarding this to me. And to more countries to come. At tulad nung dati sinabi sa speech ko before, all together we will reach places we never knew would be possible with you. Thank you. Okay guys, just like that, we're back here again sa Japan, opo.
And andito ngayon tayo sa Fukuoka na. Hindi ko na binidyohan yung mismong proseso ng pag-alis doon sa Pilipinas kasi wala namang ganong tinanong sa atin. Tinanong lang kung government employee tayo, ganyan. And kung pupunta kayo dito is kailangan nyo pong fill outan yung Visit Japan website yan. Tapos may QR code doon na lalabas na gagamitin nyo sa immigration and customs, okay? So yun lang naman po. And itong mismong part ng vlog na to guys, gusto ko lang talaga siyang i-document and gusto ko lang siyang i-share sa inyo. But again, disclaimer, this is not a travel guide vlog, okay? So relaxation vlog ko lang talaga to. And gusto ko lang din i-vlog din at the same time kasi parang hindi ako sanay na yung tipo magta-travel tapos wala talaga akong bibidyohan. Ganon. So gusto ko siyang ipakita sa inyo and saglit lang naman tayo dito, like 1 full day lang. Tapos yung first day, bali 3 days tayo dito, pero 1 lang yung full day natin. Ngayon, ito na, tapos na yung ika-1 day natin. Gabi na dito kasi, ayan o, nakikita nyo naman. Tapos after nito, bukas whole day tayong pwede maglibot, magre-relax lang tayo, ganyan. Tapos, sa isang araw, aalis na tayo, babalik na tayo ulit sa Pilipinas. Ganun lang kabilis. So, baka sabihin nyo, bakit hindi mo pa tinagalan? Kasi mayroon po akong trip sa October 15, layo pala, October 15, July 15 may trip ako. So, kinakailangan ko talagang umuwi ng Pilipinas. And, ano lang talaga to, seat sale. Alam nyo, pagka seat sale is, syempre, pwede nating patusin, di ba? Kasi mura. Ito, labas na tayo here. Oh my God, ang init! Ang init, init! Init. I love it. Andito na ngayon tayo sa Hakata Station area. And kung paano po magpunta dito, meron po akong ginawang vlog na una about ito sa Fukuoka. Like, kung paano sumakay, saan sasakay, saan bababa. Ilalagay ko dito yung playlist ng Fukuoka travel series natin. And now, nagkikrave ako talaga sa Yoshinoya ng Japan. So, tara na muna, kumain na tayo. Let's go. Dito tayo, guys. Para dyan sa gilid. Ayan. Perfect. Cravings ko sa mga Japanese food. Oh, thank you so much. Thank you. Alam niyo ba, i-share ko lang sa inyo. Anong oras na? 8:22 na. And actually, alam niyo, hindi pa ako kumakain ultimo breakfast. 8:22 na breakfast lunch, hindi pa ako kumakain. Ewan ko ba, ba't di ako nakakain? Tapos kasi, doon sa Naiya, napakadaming tao nung lahat ng store, yung Kenny Rogers doon, yung Tapa King, yung lounge naman, nag-increase na ng presyo ngayon. Like 3,000 pesos na per entry, like yung walk-in price. Dati hindi ganun. So ngayon po ang full meal natin, ha. Don't judge me, parang malako mo dyan na medyo marami-rami po. Opo. Ay, ano yan? Ay, parang masarap po. Pero beef bowl lang gusto ko. Anong klaseng beef bowl? May cheese ba or something? May egg. So, check natin mabuti. Fried chicken? Pag curry ba? Parang wala ako sa mood mag-curry muna ngayon. Ano itong pork bowl? Ay, ano ba yan? Ano naman, sensitive. Iniisip ko guys na mag-cheese tayo or itong with green onions and raw egg. Yung may raw egg gusto nyo. Hindi, sige, ito na lang. Cheese na lang. Kasi magde-dessert pa tayo ng favorite natin sa 7-Eleven here. Large tayo or extra large? Sige, large na lang. Soupy, gusto ko soupy. Select rice size. Wala bang large? Ano ba yan? Wala large. Tapos, how about adding this? Sige, mag-add tayo nito. Okay. So, ang babayaran natin in total is 1,119 pesos. Ay, yan. Ito na yung order natin. Meron kasamang soup, may karage, and also this beef na may cheese. Lagyan natin siya ng medyo pampa. Sarap-sarap. Sarap-sarap. Okay, nakalabas na tayo sa train station. Then from Hakata Station kanina, ay tayo po ay nagpunta naman dito sa, nabubulol ako sa station na to, Nakasukawabata. Yan, station. Then lalabas po kayo sa exit number 1, okay? And dito na yan. Check nyo na lang sa Google Maps, guys. Ang pangalan ng ating capsule hotel ay The Millennials Fukuoka. And nakalimutan ko na kung kanina ko siya napanood. Parang feeling ko kay Mami Heidi saka kay Hazel, parang nagstay ata sila dito before. Tapos nagustuhan ko yung layout niya, guys. Like, makapal na bed yung nandun sa loob. Tapos smart pod. Let's check it. Tignan nyo naman kung gaano katahimik dito sa Japan, no? Ito yung na-miss ko, eh. This kind of, of simplicity, tahimikity. Oh, ito yung tinuturo sa Google Maps. The Lively na pala yung pangalan niya ngayon. Hindi The Millennials.
Grabe, gusto ko lang sabihin sa inyo, ngayon nagpunta po tayo dito ng July 12. Napakainit, like literally. Ayan, the millennials. Okay, sige. Let's go. Ganito yung itsura sa loob. Merong bar dito sa gitna. Ayan, may kainan. And ito yung check-in area. Ito guys, yung mismo keycard natin. So, andito na rin yung, tawag doon? Yung wifi password. And yung check-out time dito is 10 AM. Tapos, bawal daw masyadong malakas yung boses doon sa 3rd floor. Kasi yung 3rd floor, yun yung buong The Millennials na accommodation. And also, may silang free beer dito. Ilalagay ko yung time dito sa screen. If ever, kung gusto nyo, yan ko ang free beer. Ito yung elevator. I think madilim ang vibe sa taas. It's okay. Ito, dito tayo, The Millennials. May laundry sa 4th floor, kaya din pinili ko to. And may co-working sa 2nd floor. Papakita ko din naman sa inyo lahat yan. All dito sa same vlog. Tapos, hindi daw sila nagpo-provide ng cleaning if ever kung gusto nyo magpalinis or magpalit ng towel. Mag-request na lang daw doon sa lobby. Guys, pumulong na lang tayo. 3rd floor. The Millennials. So, meron ditong ganito pala. Oh. May mga amenities. Earplug, toothbrush. Ano to? Ano to? Cotton set. Ganun, diba? And private dyan. Female only. All gender dito tayo. Ayan, dyan. Okay, let's go. Ayan. Then, may mga ganyan. So, saan ano tayo eh? Sa A08. Dito tayo. Ang laki pala dito. Guys, ako bumubulong lang ako ha. Nakatikit lang yung aking bibig. Yan. Ito yung itsura niya guys. A08 tayo. Ayun yung number. Wait. Okay. Okay. Ito. Dito tayo. A08. Ay, paano ba? Paano ba? Hold down pala. Okay. Wow. Diba ang ganda? Kaya ako siya nagustuhan kasi ganito yung setup niya. Talagang kama. Tapos dito sa ilalim, meron ditong lagayan ng gamit. Luggage. Wait, di ko makita. Iilawan ko para makita nyo din. Ayan o. Diba? Tapos meron tong lalagyanan ng storage. Sa side na to, meron ditong ilaw. Ay, ilaw tuloy. Meron ditong salamin. Tapos ayan o. Tapos itong cellphone na to, controlan nito. Provided na rin nila yung towel. Ayan, yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo to. Lumabas na muna tayo. Punta muna tayo 7-Eleven. Ayan guys, lalagyan na ng luggage. Ay, wait. Paano ba? Paano ba to? Pag ganun. Wait. Ganyan natin. Tapos i-push. Ayan, at least andyan yung luggage natin, diba? Ganda, no? Tapos ang lambot. Sa side na to. Okay. Paikot siya. Ito yung aircon. Tara na po ba na tayo muna? Bago pala tayo po, papakita ko muna sa inyo itong shower. Lavatory restroom. Ito yung itsura niya. Tingnan nyo. Ayan, pwede na ako magsalita dito. May salamin. Paper towel dito. Ayan. Ito yung itsura. Restroom ng all genders. Restroom ng pambabae. Ito yung mga liguan. Oh. Ganda, no? Kumaga may privacy pa din. So, isara mo na lang. Lagay may gamit dyan. Dito yung changing room. Ayun yung pinaka-shower area. Nasaan yung toilet? Like yung pinaka... ito. Hindi. Isa lang. I mean, dalawa. Pambabae lang yung isa. Plus all gender to. May blower din dyan. May laman ba to? Wala. Ito ba? Ay, wala. Okay, wala naman tao. May ano dyan? Ito restroom. Hindi ko nakita. Ito lahat ng restroom, guys. Madami din pala. Ayun o. 1, 2, 3, 4. Tatlong all gender. Isang pambabae. Tapos dito, may dalawa. Isang all gender. Tapos isang panlalaki. Pambabae. Ganyan. Meron ditong nakalagay na don't be naked or half naked in communal area. This area is for both male and female. Dito guys, ilalagay yung mga used towel. Luwang pala niya. Ito yung elevator. Labas na tayo. Push. Ayan. Here. Baba. Ay. Akyat muna tayo. Papakita ko muna sa inyo yan. Yung laundry area. Ito guys, yung laundry area.
Do, 6 yan. May tao kasi kaya hindi ka ma-videohan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang price niya ay na 300 yan per load. Tapos ito naman, magkano? 100 yen? 100 per minute? Saan hindi ko maintindihan? Ito guys, yung common area here. Like, parang yung bar na din. Ayun. Yan, diba? Ganda, no? Tsura ko to. Ganda. Akala ko, yung mismo area na yun is ano siya. Parang yung tipong private for the millennials na hindi pala. Like, lahat yun. Ultimo yung bar. Yun na pala yun. Basta muna tayo, guys. Sulitin natin ang araw. Ano po? Tayo ng 7-Eleven kasi, guys, ang namimiss ko ngayon is yung creme brulee. Naalala niyo yun? Ay, ang galing. Mayroon dito isa pang restaurant na nakainan natin. I forgot kung ano ni. Ayun, Coco Ichiban-nya. Kalimutan ko na agad. Actually, ang ganda ng area na to. Nandito din po yung pinaka-main branch ng Ichiran. Ayun lang, oh. Katabi lang ng Coco Ichiban-nya na pinakita ko sa inyo. Naaalala ko na nagpunta tayo dito. Ang ano pa, ang lamig pa ngayon ng init. Super. Wait, ito na yung 7-Eleven pala. Yan. Sana naman may stock. Para kasing ang daming taong pumupunta here. Yun ang problem ko, guys, kapag madaming tao. Ang bilis maubos yung gusto to. Oh my God, I miss you guys. Na-miss ko kayo. Kayong makita. Ang tagal ko kayo hindi nakita. Last na punta ko kasi guys sa Sapporo. Last na punta natin here is ano siya. Yung Sapporo Times. Nung peak. Winter. Yun. Oh my God, ito na. Ito na. Isa lang muna bili natin. Let's go. Tapos bumili din tayo ng Pocari Sweat. Pocari Sweat. Ang ating usual na iniinom. Ay, parang mas malaki isa. Yung malaki na nga biling ko. Babalik kita, pasensya na. Mas gusto ko to. Para Pocari Sweat. Guys, andito ngayon tayo sa second floor sa lounge area. And sorry, my bad sa sinabi ko kanina. Nakahiwalay pala siya. Mukha lang kasing restaurant. Alam niyo, yung tipong ang ganda ng lounge. Kaya inisip ko para siyang parte ng bar or restaurant. So, hindi naman pala. And ayun, mayroon dito mga pang solo. Tapos mayroon dito mga pang group. May billiard here. And i-wipe nyo na muna if ever kapag kagagamit kayo. So, ginawa ko na kanina. Ito, dito nyo makikita. Meron dyan nakalagay na used tapos yung clean and may alcohol dyan. So, tayo, ayan. Paanohin lang natin ng onte. Palambutin lang natin. Super favorite ko, guys, to. Ay, nakikita nyo yan. Ang sarap talaga niyan. Though, parang medyo nagbahal na siya ngayon. 300 plus. Ganun din ba dati? Nakalimutan ko na. Ito nyo, guys. ASMR. Sarap nito. I like this so much. Sarap. Guys, bilhin nyo ito if ever, ha. Though subjective naman kasi ganito. Pero this one, ha. This one is advantage approved talaga to, guys. Sarap talaga. Look. Sa 7-Eleven nyo lang ito makikita. Wala sa Family Mart. Wala sa Lawson. Wait, nanginginig yung ipin ko. Morning, guys. Ayan. Umaga na dito. And alam nyo ba, napakainit. Ayan. Wala akong boses kasi, guys. Katatapos ka lang ng event. Yung nasa unang part ng vlog na to, yung Klook event. So, ano yun? 11 yung nangyari. 13 na ngayon. And parang ganun pa rin yung boss. Kasi nag-after party kami. Tapos sigaw ng sigaw. Alam nyo naman yung bibig ko. Kapag ka masayang masaya. Tapos after party yun. Kaya wala akong boses ngayon. I mean, parang feeling ko hindi siya yung full potential. Tapos, tingnan nyo to. Di ba nag-Yoshinoya tayo kagabi? Dito tayo magbe-breakfast sa Matsuya. Miss na miss ko yan, guys. Yung mga ganyang klaseng food dito sa Japan. And alam nyo, ngayong araw, wala tayong itinerary at all. Wala talaga. Sasama ko lang kayo kung saan tayo dadalhin ng ating paa. And yun, samahan nyo ako sa ating chill trip for today's video. Ito guys, yung food. Nagdagdag kasi ko ng il. Ang dami na pala niya. So, dito kasi nagkikrave ako. Naalala ko na tikman natin to sa Kyoto. Kyoto natin to natikman. So, na-miss ko din yung il. And ayan. Ano natin to guys? Brunch natin. Then later, ang kainan natin is dinner. Okay, let's eat.
Tapos na tayong kumain and now magpunta tayo sa Dazaifu, guys. And 44 minutes yung layo niya from here. Tignan nyo. So, dalawang train station line ng ating sasakyan. Okay, let's go! Ito lang naman, dito yung hotel natin sa area na to. And ito lang po yung mismong entrance. Alam nyo, share ko lang sa inyo. Babalik tayo dito next month, guys. And next month ko na lang din i-reveal kung sino yung mga kasama natin na content creators. Though, ang ruta namin is Tokyo. Tapos, doon tayo mag-enter. Then mag-exit tayo sa Osaka. So, I can't imagine na grabe. Ngayon palang init na ako. Paano pa sa August? Epic summer yun, di ba? Grabe, na-miss ko kayo. Na-miss ko kayo. Vending machine lang kayo, pero alam niyo, iba yung lasa ng inumin pagkagaling sa inyo. Ba't ganon? Ito yung favorite kong binibili dito. Itong mismo mineral water. Then, mag-try nga tayo ng iba later. Ayun, cute. Merong matcha. Pero parang gusto ko i-try ito. Ay, parang ayoko na nga pala mag-milk tea. Sabi ko, binabawasan ko na yung milk tea. Kasi guys, alam nyo, parang napansin ko kapag ka nag-milk tea tayo, nalalagdagan yung pimples natin. Kasi I think, dahil yun sa milk, doon. So siguro ito, try natin ito, mga orange blend na Tropicana, or yung mga iba dyan, di ba? Pwedeng Yakult, I think. Pwedeng Yakult, di ba? Pakita ko din sa inyo yung technique na ginagawa ko sa mga coins na natitira. Doon, nasabi ko before. So, i-insert ko dyan yung card ko. Then, ilalagay ko dito lahat ng coins para maubos. Ganito, turuan ko kayo. I-English muna natin yan. Tapos, card. All fare information will be displayed in English. Yan. Di ba? So, cash charge. Ihulog lang natin lahat. Bawal. Ayaw ng 500. Ayan. Andito na tayo ngayon, guys, sa Dazaifu Station. So, from there, sa mismong pinanggalingan natin, nilalagay ko dito kung ano yung sinakyan para makita nyo rin. And tara, ikutin natin tong area na to. Actually, parang hindi pa ako nakapunta dito. Nakapunta na ba tayo dito noong nakaraan? Parang hindi pa, no? Nakalimutan ko na agad. Sundan lang natin ngayon ang takbo ng mga tao papunta dun sa Dazaifu area talaga. Ang galing kami itsura dito. Hindi gaanong mahaba yung pila. Ayan, no? Dito tayo pupunta sa Dazaifu Tenmangu Shrine. Ayan. Actually, maraming pwedeng puntahan here. But again, sabi ko sa inyo, ang gagawin natin ngayon, chill lang. So, dito lang tayo sa Dazaifu pupunta. Tapos kapag spring, tingnan nyo, yung cherry blossom, meron dyan. Pakainit dito, like literally, parang gusto ko ng ganito ngayon. I want some ice cream. Tignan nyo yung mukha ko, guys, nagpapawisan na. Ngayon na lang ulit tayo pinagpawisan. Yung mga reason kasi natin pinuntahan natin, sakto mga winter, ganyan. Kaya yun, alam ko nagtatampo ka sa akin. Ito na, gagamitin na kita ulit. Useful ka ulit ngayon. Daming mga pwedeng bilhan dito. May mga matcha. Ganda ng area. And kahit mainit, medyo crowded din. Alam niyo yun yung pinagtataka ko. First time ko po sumakay sa eroplano na international flight na yung sa Cebu Pacific na sinakyan natin. Guys, like parang 15 lang kaming laman, ganong level. So, grabe, super onti talaga, like literally. Ito, Kiamoy ba to? Ay, Kiamoy. Bango ng mga naaamoy ko here. Daming mga binebenta here. Ano to? Ang mga pasalubong. Ito na nung nakaraan na trip natin dito sa Fukuoka, hindi tayo nakapunta dito sa sikat na branch na to ng Starbucks. Guys, super sikat talaga. Pakita ko sa inyo yung itsura ngayon. Ang ganda nung ano niya, labas. Yung exterior. Ang daming pinipilahang kainan dito, but busog kasi tayo, diba? Kita nyo naman, mas pinili natin yung Gyudon. And mas mura naman kasi talaga yun. Ito po ang sikat na SB or Starbs here. Tignan yung daming mga nag-picture sa loob. Daming mga nakapila. Hello, Starbucks. Ito ano na to? You can add grape flesh to ice drinks and frappuccino. Wow. Babalik tayo dito mamaya sa temple na muna tayo magpunta, ha? Mamaya na muna yan. Kasi saglit lang tayo dito sa Japan. Kaya sabihin ko na nga sa inyo kasi makikita nyo din naman na susunod ko siyang i-upload. Kasi guys, mayroon kaming first ever personal trip namin ni Marvs sa ni Shanice. So si Marvs, nauna na siya dun sa Hong Kong. Tapos si Shanice, kasabay ko siya. Like sa Manila. So uuwi akong Manila agad. And yun po ang reason kung bakit maikli lang yung ating Japan trip din. Sa kasit sale lang kasi ito. Buti na lang Lord, sumasakto sa schedule natin ang mga kapalaran. Kaya sabi ko nga sa kanila, ito muna yung parang, ala lang, gusto ko lang maglakad-lakad, ganon. Pero susunod, babalik ulit ako dito sa Fukuoka para sa bandang mga dulo-dulo naman na part, mga Nagasaki, ganyan. Pero hindi na muna this year kasi mayroon pa tayong isang Japan trip nga. And sino pa ba mga kasama ko doon? Sige, isa lang sa i-reveal kong kasama ko doon is si Jax. Yun lang. Secret na iba.
Ito guys yung sikat na bull here. Hindi ko nabibidyahan pero yan siya. Di ba? Yan po yun. Pwede kayo magpunta here. Tignan nyo naman kung gaano ako kalusaw na lusaw. Lusaw na lusaw ako like literally. Para akong shaved ice sa halo-halo na nalulusaw na unti-unti na nagmi-mix sa gatas. Oh, grabe reference. Guys, ito itry natin to kakaiba. Para meron naman tayong masubukan maliban sa matcha latte. Dito na tayo ulit. Ang haba ng pila. Tignan nyo, ito yung mga laman ngayon. Wala yung matcha nating donut. Usually doing this here. Thank you. What's the best seller? Yeah, best seller. Okay, one. Thank you. And grande? This three, only 2 size. Okay. Ito guys, ang order natin, Grand Muscat Frappuccino. So, medyo maliit lang pala siya, no? So, yan lang din daw kasi yung size. And tikman natin. Feeling ko medyo maasim or matamis. I don't know. Maasim. Maasim siya. Hindi ko ma-explain. Pero lasang grapes ko nun. Wala siyang lasang milky. Pero personally, hindi ko siya ganong type. Siguro 7 out of 10 siya for me. Tapos na natin guys inumin yung Grand Muscat na inumin. And alam nyo, parang medyo nagtagal ako dun talaga sa Starbucks. Kasi gusto ko siyang maubos kasi dito sa Japan, bawal kumain at bawal uminom habang naglalakad, di ba? So inubos ko muna talaga doon at medyo matagal kasi parang ang asim niya masyado for me. Parang yun, hindi ko siya ganong nagustuhan. Saka alam niyo ba, ang lakas ng ulan dito pero dahil napakainit ngayon dito sa Japan, tignan nyo. Oh, natuyo na agad yung mga ibang parte. Ganyan po kainit. Ito po tayo ngayon sa GU. So, i-check lang ako ng pwedeng bilhin. Kasi mura dito if ever kung pupunta kayo ng Japan. Mag-check kayo ng GU. Sister company siya ng Uniqlo. And iba-iba kasi kapag kunyari per season, iba yung parang mga nakalagay kapag ka mag-winter. Iba yung nakalagay kapag ka summer, ganyan. So ngayon summer. Perfect for the Philippines. Pero tignan nyo, parang babakat yung pawis ko pag dito. Pero ang lambot lang niya. Grabe, tignan nyo kung gaano kamura. $9.90 naka-sale. Ay, may ganito ako. May ganito ako. Color, wala dito pero medyo grayish. $19.90 siya. Check tayo ng... Ay, parang ang ganda ng polo na to. Ay, ang ganda ng mga polo, guys. Oh my God. Alam niyo namang polohan tayo. Bili kaya ako? Bili nga ako nito, $9.90. Okay, guys. So, nakabili ngayon tayo dito sa GU. So, in total is 9,137 yen. Nakabili tayo ng sandals. Tapos, ganyan. Kaya lang, gusto ko lang din, sulitin yung parang collection nila ngayon here. Puting ganito para panloob sa mga polo kasi masyado siyang breathable. And ito na nga, puting polo. Tapos brown and color black. Yan lang. Hello guys! Super bilis ng transition and now gabi na dito. Nagpahinga lang talaga tayo whole day. Naglibot lang tayo sa Dazaifu area, ganyan. At kumain lang tayo sa mga conveni. Hindi ko na na-vlog pero kumain naman tayo ng ng Fami Chicken isa. Then naubos ko na tong Pocari Sweat. Tapos meron lang ko dito yung favorite natin. Kung nakikita niyo sa mga previous vlogs natin sa Japan, itong tuna mayonnaise. Hindi ko pa siya nakakain pero yun ang binili natin lang. Tapos wala lang talaga. Purely walking lang, off-cam moments, and also inhale, exhale, ganyan. Kasi talagang I think we deserve this kind of rest talaga kasi recently talagang super lagari tayo sa mga ginagawa natin, ganyan. And alam niyo, before tayo mag-proceed sa sasabihin ko tungkol sa Creator Award, sa mga experiences natin, sa mga content creator interactions natin, ganyan, sadyang napakalaki lang talaga ng realization ko, guys, doon sa nangyari sa Batanes for us. Alam niyo yun? Like, in-story ko din siya recently
Kasi kung hindi nyo pa po napapanood yung Batanes, sa Batanes po ay originally ay 4 days lang tayo, pero na-extend po tayo na malapit na tayo maging 1 week doon, ganung level. So, parang tawag doon, may silver lining ang lahat, ayan. And burnt toast theory, ayan, gamitin natin yung sinasabi ni Marbs dyan sa ganyang eksena. And tanto ko na there's something talaga, and there's a reason behind that klaseng extension and sabihin nating unforeseen events sa Batanes, which is, guys, nagstay tayo doon na wala tayong ginagawa at all. Talagang inhale, exhale lang, tapos reflection lang ng mga buhay-buhay at ginagawa natin, ganyan. Kasi over the past few months, kung napapansin nyo din, talagang medyo tuloy-tuloy tayo, medyo chine-chase natin talaga masyado yung dream natin, tapos tinitick off natin yung different places, ganyan. Nakikita nyo yun at lahat naman ng mga biyahe natin kasama din naman kayo. Pero alam nyo, minsan nakakalimutan ko din yung tipong klaseng magpahinga. Yung magpahinga na meron tayong rest na nasa Pilipinas, pero kahit kasi, guys, nasa Pilipinas, hindi din ako nagpapahinga. So, dun ko na-realize na nung nandun ako sa Batanes, talagang parang huminto yung mundo ko, guys. Yung mundo natin parang huminto. Like, nandun lang tayo, naglalakad-lakad, tapos wala tayong nakikita ng kahit anong things na ginagawa natin on a usual day. Walang mga supermarket, walang mall, walang mga Grab, ganyan. And also talagang purely katahimikan lang, and solely community lang talaga yun nandun, ganyan. Plaza lang ang mga pinupuntahan natin. At kumakain lang tayo ng breakfast, lunch, and dinner. Parang lunch nga lang at dinner ang kinakain natin, ganyan. So, I think merong gustong iparating si Lord sa atin doon sa part na yun. Sinabi ko din yan sa IG story na parang siguro tinapik niya ako ng bahagya na, Ivan, magpahinga ka naman, ganyan. Tapos, Ivan, parang i-prioritize mo naman din yung rest at some point, which is nagre-rest din naman ako, guys. Kaya lang nga kasi kapag tulad ng sabi ko sa inyo, kapag nagre-rest ako sa Pilipinas, may ginagawa pa din ako, pinipilit ko pa din na may gawin. Pero doon talaga wala. Kaya parang yun. Parang for me, that is the kind of luxury that I need ngayon, yung parang rest na ganyan. Kaya yun, ito, seat sale to, guys, and parang iniisip ko nga nung una, is parang itutuloy ko pa ba itong Fukuoka, ganyan. Kasi, free cancellation naman yung hotel natin, tapos seat sale naman itong na book nating ticket dito. Kagabi, nung isang gabi, nung nag-after party kaming ganyan, like, kasama ko silang lahat, pero yung pinaka-recent, ala na akong vlog, hindi na kasi ako nag-vlog that time, nagpunta kami sa sislingan nila The Sensons, ni Just Got Fed, tapos ni Marvin. Tapos sabi nila sa akin, ituloy mo besh, ituloy mong ganyan, yung parang ganyan. Kasi parang ang sinabi ko din kasi sa mga iba nating friends, guys, na parang gusto ko talaga magpahinga lang, yung tipong walang itinerary, ganyan. Tapos, guys, effective siya yung walang itinerary at all. Kasi before talagang parang 2 days or 1 day lang yung ginagawa ko. Pero ito kasi yung talagang trip natin, talagang chill lang, ganyan. So maraming salamat at napagbigyan nyo ako dito sa ganitong klaseng thing. Kasi kahit, guys, hindi nyo naman sinasabi, meron kasing mga nagpi-PM sa atin na, Ivan, puntahan mo to, puntahan mo dyan, puntahan mo yun. Parang at some point din, medyo na-pressure ako sa part na yon, yung parang puntahan mo yan. Pero ngayon kasi talagang wala. Sabi ko, okay, ipasintabi na muna natin lahat yan at magpahinga na muna tayo. At ayun, ito nga tayo ngayon. Okay? So, thank you, Lord, for this kind of opportunity na makapagganito. Then, after nito kasi, bukas, aalis na rin tayo agad. So, parang, lang tayo dito, less than 72 hours. Actually, nga yung first day natin, gabi na tayo dumating. Tapos bukas, gabi naman tayo aalis. Ngayon lang yung full day natin. Gets nyo yun? Ganon ang nangyari. So, pupunta na tayong Hong Kong after this Japan trip. And ngayon, kikwentuhan ko naman kayo sa mga nangyari po sa Creator Awards. Medyo nahihiya ako sa part na ikwento sa inyo to. Pero alam niyo ba, nung fast forward, before, quick backstory. Alam nyo ba, dapat may trip tayo dyan sa Creator Awards na yan. Dapat pupunta tayo ng Chiang Mai. Nakaschedule talaga tayo ng Chiang Mai. Ang i-explore natin na DIY is Chiang Mai and Chiang Rai. Pero yun nga, bigla nga nagkaroon ng event na ganyan. Tapos, sabi ko ganyan, okay, sige, postpone muna natin yung Chiang Mai, Chiang Rai. And giveaway tayo dito sa awards night na to. Kasi, it's not just awards night for me. Siya talaga, gathering talaga siya. Yung talagang mas nangingibabaw at alam yan ng lahat ng napapagsabihan ko din. So yun, okay naman at kahit paano, guys, nagbunga din at alam nyo, nanalo po tayo ng 2 awards. And yung 2 awards na yan, yung una, kayo ang may bigay. Okay? Kayo ang may bigay kahit hindi ko sa inyo hiniling, kahit hindi ako nag-post about this one. Wala akong post, guys, talaga kahit i-track nyo sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, and also sa Facebook.
Wala talaga. Yun po yung The Travel Club Fan Favorites. Okay? Yung The Travel Club Fan Favorites kasi na yan is ano siya, may 10 doon. May 10 nakakuha ng award na yun at isa tayo doon sa nakakakuha. And ilalagay ko na lang dito yung mga listahan kung sino-sino yung mga nakakuha na kasama natin. And hindi ko in-expect na kakasama pa tayo doon. Kasi guys, yung The Travel Club Fan Favorites na yun yung resulta nung naging botohan, okay? So, nagkaroon po kasi ng botohan before na kung sino yung iboboto nyo, na nagbigay sa'yo ng meaningful na content na talagang na-influencean kayo para magpunta sa ganitong klaseng destinations, ganyan. So, nung dalawang batch yun first batch to second batch, tayo nag-fall under tayo sa second batch. Nagulat ako guys, natawag tayo. So, grabe, kinilig ako ng super kasi madami pong mga nagtatanong sa comment section natin kung saan daw boboto, ganyan. So, hindi po ako gaanong sumasagot sa part na yun kasi nahihiya po ako mag-demand. Tulad nung sa nasa Australia tayo, sinasabi ko sa inyo, nahihiya ako mag-demand recently talaga. Ewan ko kung kailan ngayon yung mga ganitong klaseng pagkakataon saka ako nahihiya. Kasi ang napagkwentuhan ko naman dito si Jax. Sinabi ko naman kay Jax about this one na nape-pressure ako kapag kunyari may botohan. Pagka may mga botohan na ganyan. Tapos recently kasi, yung before this Klook Award na nangyari ngayong taon, nung nakaraan, ang parang ka-friendly competition natin sa botohan na yan ay si Jax, si The Sensons, and JM, if I'm not mistaken. Kaming apat kasi yung parang nasa luminaring ganyan. So talagang that time, pressure ako guys. So, nag-post ako that time, oo. Tapos parang nape-pressure talaga ako, like literally. Parang feeling ko kasi kapag kabotohan, oh my God, nakaka-pressure, kailangan mo mangampanya, kailangan mo maganyan, kailangan mo maganyan. Kaya sabi ko ngayon, okay, totally, hindi ako magpo-post. Tignan na lang natin kung may boboto. Tapos guys, natutuwa ako talaga. Iiyak na naman. Kasi na-appreciate niya yung mga content na ginagawa natin. And hindi ko alam kung ilan yung bumoto sa atin that time, pero natutuwa ako sa inyo. Thank you so much. And also sa mga supporters natin, maraming salamat po sa pagboto. At nagbunga yung mga ginawa nyo. Iniluklok nyo tayo sa posisyon na kung saan mabibigyan ng recognition. I mean, nabigyan na tayo ng recognition, which is yun. And aside from that po, nakakuha tayo ng maleta, which is same sa maletang nakuha natin before. Lalagay ko dito yung photo. So, dalawa na yung yellow nating maleta. Yung isa dyan ginagamit ko at yun yung dala ko ngayon here. Yung isa dyan ibibigay ko sa mother ko kasi talagang ang tagal na niya sa akin hinihingi yung maletang yellow before. So, yun. Ewan ko kung kay ate o kay sa mother ko siya mapupunta. Sila lang naman kasi yung nagta-travel din aside from me. So, yun po. Maraming salamat. Alam nyo, words are not enough to show my appreciation sa inyo. Super talaga. Tapos yung isang award man na nakuha natin is yung Top Activities Creator. Sinabi ko dito sa speech. Actually, yung sa speech na yan, medyo joke time ko yung speech kasi ayoko kasi yung so far magpakita talaga ng vulnerable side ko sa public. Pero super natutuwa talaga ako sa mga nangyayari. Kasi sinabi ko sa speech ko na noong bata kasi talaga ako guys, pangarap ko talagang magpunta sa iba't ibang klase ng bansa. Ang gusto ko talagang puntahan is yung 195 UN recognized countries. Tapos na-expedite o kahit pa paano, nagsilbi na parang motivation sa akin lalo na magpunta doon at ituloy yung pangarap ko na yun. Pangarap natin na magpunta doon sa 195 countries na yun. Simula nung sumali tayo sa Creator Awards, sa Creator Program. Kasi nakaka-30 na tayo ngayon. And natutuwa ako guys kasi recently naka-30 na tayo na countries. And medyo madami-dami pa. And hindi ko naman talaga goal na kompletuhin talaga lahat. Pero kasi, dahil dito sa ginagawa natin, transparent naman ako sa inyo. Sinasabi ko naman lagi na malaking tulong din talaga itong pag-content creation natin para to pa rin yung pangarap na yun. Kasi parang dual yung purpose hindi lang dual. Parang napakadaming purpose na na talagang i-heal yung inner child natin. Talagang parang gumawa ng content. And aside from that, to experience things na hindi naman natin na-experience before. Kasi quick backstory. Nung sabi natin 5 years ago, estudyante ako, nag-aaral, ganyan, BSIT yung course, gumagawa ng code. Hindi ko na-imagine guys na after 5 years ay andito tayo, naglilibot sa iba't ibang klaseng bansa. Ang plano ko talaga dati is mag-abroad. Tapos sa abroad ako magtatrabaho, ganyan. Pero hindi yun yung nangyari. Mas may magandang plan si Lord sa atin. Kasi before talaga parang hindi ko alam kung ano kukunin ko. Gusto ko mag-political science, gusto ko mag-IT, gusto ko mag-business ad. Ang dami kong gustong gawin sa buhay. Tapos hindi ko alam kung ano yung magiging kapalaran ko, ganyan. Tapos ngayon andito tayo, travel content creator tayo. Alam niyo yun? Tapos, ang isa pong award nating napanalunan is ang Top Activities
creator. Maraming salamat. And before ang nakuha nating award is Top Hotel. Tayong lahat ang may gawa niyan, kayong lahat ang may gawa niyan. Ngayon top activities naman. So habang binabanggit yung yung introduction, kasi may introduction bawat bawat content creator na bibigyan ng award. So binanggit na ganyan, parang ang naalala ko na parang binanggit sa atin is parang informative yung content, ganyan, sa iba't ibang klase across the world, may ganyan na sinasabi. Tapos binanggit yung 30. Tapos yung mga katabi ko na si Jack, si MJ, tapos si Marvin. Sabi ganun ni Marvin, Besh, ikaw na yung ganyan. Tapos ako parang medyo hindi pa ako umaasa ng slide. Syempre kasi baka mamaya hindi naman ako itawagin. Masakit kasing umasang ganyan. Tapos nung sinabing Ivan de Guzman, bigla na ako na ganyan, guys. Tapos yun, naglakad na tayo papunta dun sa stage. Kaya ewan ko kung merong mga nakakuha ng speech natin na sinabi kong ganun sa kanila na yung award na yun hindi lang dahil sa akin kundi dahil sa ating lahat. Ang dami na din kasi naman nating napuntahan din, guys. Kaya super appreciated ko lahat kayo sa pagsuporta ng mga content, sa pagsuporta ng Klook Code. Napakaano naman kung sasabihin ko sa inyo na hindi yun dahil sa Klook Code ganyan at hindi yun dahil sa mga panonood nyo sa akin. Pero yun po talaga ang rason. Malaking tulong at malaking bagay po yun para kumbaga big part siya talaga sa journey natin. At pinapangako ko sa inyo madami pa po tayong pupuntahang bansa na bibigyan ko kayo ng talagang informative contents sa mga susunod na buwan, susunod na taon. And sana magtuloy-tuloy siya. So yun, so nung sinabi yung Klook Activities Creator, Top Activities Creator na yan, yun, nag-speech na tayo. Aside from that, sinabi ko din doon, nagbigay din ako ng konting advice sa mga kapwa content creators natin. Kasi alam nyo, ito yung parang pinaka ginagawa natin na parang tingin ko kaya parang mas binibiyayaan tayo ni Lord. Kasi kapag content creator, kapag kami mga naghihingi ng advice sa atin, guys, hindi tayo nag-gatekeep. So yun yung sinasabi ko sa mga kapwa content creators na nami-meet ko na talagang nakikipag-usap ako talaga on a regular basis, and also kapag kami fam trip, sinasabi ko, don't gatekeep. Kapag kunyari meron kayong alam na tips na pwede nyo ma-share sa iba, ibigay nyo. Don't gatekeep kasi kakarugtong niyan yung don't compete, okay? Para sa akin kasi lahat talaga ng content creators, kung content creator kang nanonood dito, lahat tayo talaga ay may espasyo sa ganitong klaseng lawak ng plataforma. Alam niyo yun? Napakalawak nito. Napakalawak talaga. Kaya lahat tayo, kahit ikaw po na hindi ka content creator, pwede mo ding makuha to at mag-start ka, create contents. Sinabi ko din dun sa speech natin na hindi lahat alam ko at hindi lahat alam nyo. So may possibility na kunyari, yung weakness ko ay maging strength ko kapag pinakinggan ko yung strength nyo. At yung weakness nyo, pwedeng madagdagan ng onte kapag naman binigyan ko kayo ng tips na parang tingin ko kaya kong ibigay sa inyo. Parang ganun, parang give and take, ganyan. Talagang uplift everybody, uplift everyone, ganyan, support each other. Parang yan. Doon may mga time na I admit na hindi ako nakaka-support. Kanyari, hindi ko nakokomentan lahat, hindi ko na papansin lahat kasi alam nyo po, pag content creator kayo tapos kayo yung mga nagpaplano lahat, buti nga may editor na tayo eh. Pero kung yung wala pa, talagang mahirap po mag-consume ng content kasi produce ng produce. So ganun, tapos tayo, minsan di pa tayo nababakante, kaya yun, hindi talaga ako nakakapanood na. Pero na-appreciate ko pa din yung mga bawat tao na sumusuporta sa atin. And yan, reciprocation lang, talagang sinusuportahan ko din talaga karamihan. Kaya maraming salamat po Kung sino man, lahat ng mga content creators na nakasama ko, maraming salamat for being there with me. Sa mga viewers ko, thank you so much for being there with me. Sa family ko, thank you so much for allowing me to explore the world. Kahit parang ngayong taon, parang medyo ala pa sa isang buong kalendaryo ng buwan ang pag-uwi ko sa Kabanatuan. Kay God, thank you so much for giving me this kind of opportunity na ang hinihiling ko lang is a la carte, binibigyan mo ko ng fully loaded meal. Yun talaga, kaya yun yung natatouch talaga ako ng super. Tapos kay Klook Philippines and Klook Central, thank you for everything. Sa lahat ng mga binibigay nyong mga opportunity, nire-reciprocate ko lang din naman yun, yung energy na binibigay nyo. Kaya nga sabi ko din sa speech na ginawa natin doon, kasi kung full clip, kaya hindi ko maipakita sa inyo kasi nahiya talaga ako mag-vlog during the event. Kaya ako nag-cancel ng trip doon sa Chiang Mai kasi naniniwala ako na sa kasabihan na support the brands that support you. Kaya maraming salamat, Klook, for that. Malaking bagay ka talaga sa aming lahat. Sa lahat ng travel content creators out there,
malaking bagay po kayo sa lahat ng mga ano. Ngayon lang ako nagsasabi ng mga ganito guys, pero totoo, ang laking bagay talaga ni Klook sa mga travel content creators. Kayo po sa mga susuportahan nyo, go! Gamitin nyo yung mga Klook code nila para madami pang ma-deliver din sila sa inyo ng mga informative and quality contents yan. So yun talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. So yun po yung nakuha nating award, dalawa. Isang The Travel Club Fan Favorites, tapos isa pong Top Activities Creator. Thank you so much. Dahil sa inyo yan, kaya yan nangyari, okay? And next naman, kikwentahan ko kayo ng mga experiences natin sa mismong event. So, ang nangyari guys, quick backstory, mga around 7 o'clock na kami nakapunta sa event. Kasi, naglakad lang kami. Si Marbs, si Archie, tas ako. Kasi wala kaming mabook na Grab. So, buti na lang nakaabot kami dun sa mismong event. 7 o'clock yung call time kasi. So, ayan. And then, naglalakad-lakad na kami. Pumasok namin sa loob. And then, nag-register na ganyan. Tapos, napakadaming mga umattend at napakadami nating mga nakasalamuha. So, maraming salamat po sa mga nagpa-picture sa atin at sinasabi nila na ginamit daw nila yung travel guides natin. Yung iba sinabi, naging inspirasyon daw tayo. Maraming salamat po. Ayan, nilalagay ko dito yung mga IG stories na nakita natin. Yan, papakita ko dyan. Ang dami guys talagang tao, kaya natuwa ako. Yun nga lang, medyo, yung team ngayon ng Klook Awards, medyo madilim siya. Alam niyo yun, kasi maganda yung vibe niyo, yung parang yung mga WWDC event, yung top talagang mismong center stage lang yung may ilaw, tapos yung paligid medyo madilim. So yun, hindi ko makita, wala. Alam nyo kasi, yung suot ko dun, nakasalamin lang ako pero walang grado yun. Naka-contact lens ako pero wala ding grado yung contact lens na yun. Kasi choice ko din naman yun, syempre kailangan nating diba? Kailangan nating ibagay yung suot natin doon sa suot natin, salamin sa suot natin. So yun yung So hindi ko makita ng pagka malayo ang ganyan, hindi ko makita ng ganyan. So ang nangyari, ayan, mayroon na tayong mga nakausap. And guys, grabe, nakausap natin lahat ng mga nilook forward nating makausap na mga YouTubers. Opo, like napakadami ko ng mga na-meet before, pero isa-isahin natin yung mga na-meet natin ngayon. Na-meet natin si V. Mark Paragas. Ayan, YouTuber siya. Ayan, supportahan niyo siya. Lalagay ko dyan yung pangalan niya. So, pinanonood ko siya because of his Boracay vlogs. Yung Boracay vlogs niya yung mga napapanood ko. So, yun, na-meet ko siya. Grabe, napaka-warm niya. Napaka-fluffy. Fluffy! Hello, Mark. Panoorin niyo na lang siguro yung vlog niya kung magba-vlog man siya. I mean, kung in-upload niya yung vlog niya. So, yun, talagang natuwa ako sa kanya. Alam niyo yun, yung makikita niyo na lang sa vlog niya. Panoorin niyo na lang kay Mark. Ang bait-bait niya. Laging nagme-message yan, ganyan. So, yun po. Na-meet natin siya. And next naman, na-touch naman ako kay Doc Sammy. Si Doc Sammy, lagi din yan nagsusupport sa atin, guys. Lagi din nang nakikipag-usap, nagme-message, ganyan. So, ang nangyari is nung dumating siya, grabe, umiiyak, panoorin nyo. I think feeling ko din nag-vlog din si Doc Sammy, umiiyak siya, sabi ko na, ay ba, ang gabi, ganyan. Tapos, na-touch ako. Maraming salamat, Doc Sammy. And alam mo yan, thank you sa support ang binibigay mo din. So, ayan guys, i-follow nyo siya, i-subscribe nyo siya if ever. Kapag napanood nyo yung vlog niya, napakaganda. Ang pinapanood ko naman na vlog sa kanya is ang kanyang South Korea vlogs, yan. So, yun palang yung napapanood ko. Sa mga nabanggit ko, yun po yung mga pinanood ko sa kanila. Next naman na na-meet natin ay syempre, sino pa ba? Si D. Den and Berto. Ayan, si D. Den and Berto naman. Sila po, nagsisimula pa lang po sila sa travel content creation world. And super warm din nila sa atin. So, ang nangyari ay sila po yung binoto ko doon sa fan favorites thing. So, sila yung binoto ko kasi talagang ang ganda ng mga content nila, panoorin nyo. So, meron silang New York na vlog. Sinabi ko sa kanila, yun ang gagamitin ko na guide kapag nagpunta tayo ng US of A. Panoorin nyo na lang. And tinanong ko talagang ganon, Dok, di ba po doktor kayo? Ano po ba yung specialization nyo? Tapos si doktora din ay siya pala ay pediatrician, tapos si Dr. Berto naman, siya naman pala ay dentist. So, ang nangyari, tinanong ko na. Nagka-consultation on the spot. Sinabi ko ganyan. Sabi ko, meron pong tumutubo ditong wisdom tooth, pero kasi 26 years old na ako, tutubo pa ba siya? Ganyan. So, ginamit ko na yung opportunity, di ba? Binanggit ko sa Australia Vlogs. So, sinabi niya, parang sumasakit ba? Sabi ganun, parang hindi. Yung ba yung hindi ko kasi marinig, ang lakas kasi ng sound eh. So yun lang naman, parang yun lang ang kwento ko sa inyo na interaction namin. And after that, na-meet natin si Go with Mel. Si Mel saka si Enzo. Actually, hindi ko sila nakita nung kasi nakatalikod eh, parang against the light. Hindi ko nakita ganyan. Tapos sinabi ko ganyan, oh my God, nakita. Sabi ko, ay si Mel. Sabi ko ganyan. Tapos, yun, nung nag-meet kami, sinabi ko sa kanilang gano'n na lagi ko silang binabanggit sa vlog. Nakikita nyo naman yan. And also, sinabi ko, ang napanood ko sa kanila is yung Hanoi and India vlogs nila. Kaya lang hindi kami nagkausap ng matagal kasi biglang na-abrupt siya, guys. So, ganun nangyari. Kaya yun, after naman nun, ang na-meet naman natin is si Steven Travels din, of course. Ayan,
Isa pa yan sa mga YouTubers na talagang super supportive din. So, si Steven Travels naman, ang napanood ko naman sa kanya is Shanghai. Shanghai vlog naman niya ang napanood natin. So, yun po. Maganda yung Shanghai vlog niya. Ano pa ba? Klook Awards before. Yun, yung Klook Awards before. And yun yung napagsamahan namin before. And also, sinabi ko din sa kanya na ganyan na good luck, ganyan. And next naman na nakita natin, of course, si Chubb Explorers. Ayan. Isa pa din yan, guys, sa laging nagko-comment sa atin, sa ating YouTube channel and also sa Instagram. Napakabait din ng dalawang yan. So, ang nangyari naman po is, hindi ko sila na-meet sa awards night. Alam niyo kung ano yon? Mas na-meet ko silang una sa Ramada Encore Makati. So, habang nag-check-in ako, kasi ako yung unang dumating doon sa Ramada Encore Makati sa mga kasama ko. So ayan, nakita ko, umorder sila ng food, kinuha nila, wow, oversharing, kinuha nila yung food nila doon sa baba. Nag-grab or food panda sila. Tapos yun, nag-picture na kami. Napakabait din yan. Actually, nagsiset nga sila, sabing ganun sa akin na mag-coffee date daw kami. Kaya lang, lagi nga kasi tayong wala sa Pilipinas. So yun naman, kaya hindi pa rin kami nagkaka-meet na hindi Klook-related event. Ganyan. So yun lang, guys. Actually, sila lang yung mga hindi ko pa nami-meet kasi before, na na-meet ko lang during that event. And hinahanap ko si Shuta Cabral. Wow, Shuta Cabral kasi yung pangalan niya. Isa siyang content creator din na travel vlogger. And also si Jan and Ann. Hindi sila umattend. So if ever ko mayroon din ako nakalimutan pa in my mind na mga napanood ko recently or merong history na napanood ko na hindi ko pa nami-meet, ilalagay ko na lang yung listahan dito sa video. So yun, sila so far lang yung na-meet ko. At least ngayon, mas dumadami na po ang mga uma-attend, diba? At mas madami na rin tayong nami-meet. And sa susunod, ayan, makikipag-usap tayo ng matagalan kasi guys, ano siya, ang bilis ng takbo ng mga tao. Alam niyo yun, yung tipong ang bilis kapag ganito, ganyan. So ganon. So hindi ganon nakapag-usap talaga lahat. Walang mga chikahan moments ang nangyari, ganyan. And also nasa likod ako, ang kasama ko kasi si Jack, si MJ, tas si Marvs dun sa likod. Tapos after naman nun, nag-after party naman. Meron kaming after party na pinuntahan. So nagpunta kami ng Dr. Wine, nagpunta kami ng Afoteka, nagpunta kami ng Fishbolan, yan. And also, meron pa kaming pinuntahang huli, kaya lang wala kaming picture, nagtapsilugan pa kami dyan sa area dyan sa Makati. So yun po, ilalagay ko yung mga picture dito and super enjoy talaga ako at super fun dyan talaga sa gabi na yan. And sana sa susunod pa, mas madami pa tayong mga content creators na mga ma-meet at makasama, diba? So yung mga binanggit ko before, yun yung mga hindi ko pa nakasama. At yung mga hindi ko na nabanggit, sila naman yung mga nakasama ko na kasi. Kaya yun, okay? And yun, thank you guys so much. Maraming salamat po. Yun lang naman yung part ng vlog na to. Talagang, talagang share ko lang sa inyo experiences natin dun sa event. And maraming salamat. And medyo nung unang few minutes nga nahihiya ako, pero ayun, okay, umepekto na naman yung pagka-extrovert natin. So yun, okay. Hindi na tayo nahiya ng bandang dulo. And again, thank you po. Pasensya na naging emotional na naman ako. Alam nyo kasi recently guys, naging emotional talaga ako, lalo na simula nung tumungtong tayo ng 50,000 subs. Ewan ko, basta naging emotional tayo lagi simula doon kasi talagang I'm so happy lang kung saan nyo kami dinadala ngayon. Not only me but also sa lahat ng mga gumagawa ng videos, ng vlogs, ganyan. Maraming salamat po sa pag-support sa amin. Kaya tuwang-tuwa talaga ako wholeheartedly. So if ever kung gusto niyo namang malaman kung anong klaseng mga messages sa mga binibigay ko lagi, mas active po ako sa broadcast channel. Ilalagay ko dito. Diyan ako yung mga medyo emotional moments na diyan ko kasi binabanggit lagi. Kapag kami real time ako naisip na mga gusto kong sabihin sa inyong lahat, diyan ko sinasabi. Okay? Yun lang naman po. At hindi ko pa tatapusin tong vlog na to at meron pa akong mga quick kaganapan bago tayo umalis bukas dito sa Fukuoka. Okay? Thank you so much po. Maraming salamat sa support again. Alam niyo ba guys, kung saan ko to pinifilm? Ito yung Naka River, oh. Tapos yung likod na yan, yung building po na to. Yung building na yan, andyan yung Ichiran na main branch. Diba? So yun, ang saya lang talaga mag-relax here sa Fukuoka na walang itinerary. And guys, we're here. Shinshin Ramen. Good morning nga pala. Hindi ako nakapag-good morning sa inyo. So, dito ngayon tayo sa Shinshin Ramen dito sa Parco. And pumili na tayo na medyo matagal. Mga 20 minutes na tayo nakapila. And ito po yung #1 kong ramen sa buong Japan. At yung Hakata Furyu sa Akihabara. Order na tayo. And syempre, andito na tayo. Hindi pa tayo pupunta at magdadrop by here. Ito yung rice. Naalala ko tong rice na to. Actually, alam nyo, ino-order dito karamihan ng mga tao. Ito, tapos may kasamang rice. So, iniisip ko kung magra-rice ako kasi guys, ang bigat na sa tiyan yan, like literally. Pero kasi masarap din to. Pagka bumalik tayo sa Japan, parang wala pa akong plano uling bumalik sa Fukuoka. Kasi parang ang target ko na next time, Nagoya, ganyan. And I want to go back ulit sa Sapporo or kahit saan pa man. Oh my God. Bili tayo nito. And also, ito.
Hindi na pala tayo magra-rice. Carbs yun. I mean, mas malalang magiging carbs kapag nag-rice pa tayo. Sige, ramen na lang. Guys, napakasarap nito talaga. Pag nagpunta kayo sa Fukuoka, kumain kayo nito. The best. Promise. Tataya ako ang ating credibility ng ramen taste tests. Guys, andito ngayon tayo sa isang random drugstore. And ito. Tayo po ay bibili nito. And I think kukuha tayo ng 3. Stock natin. Wala na tayong stock eh. Hindi, 2 na lang pala muna kasi babalik naman pala tayo dito next month. So guys, andito ngayon tayo sa Hakata Station. Tapos, naghanap ako ng parang gusto ko lang makain na parang dessert, ganyan. Tapos ito, napukaw nito ang ating atensyon. Tingnan yung spelling matcha yo. Ayan, matcha. Bili tayong isa. Hello! 1 matcha? Matcha please. Thank you! Yan! Meron na tayo. And mamaya natin nakakainin sa airport. Dito ngayon tayo sa Hands, sa Tokyo Hands here sa Hakata Station. Kasi si Hazel guys, ay meron siyang sinend sa akin. Dito kasi siya before and hindi niya nabili to. Papakita ko sa inyo. So ito ngayon ang ating gagawin. Ala naman kasi tayong gagawin dito, chill lang, di ba? So nag-send siya sa akin ng ito, nag-edit siya ng kanyang vlog at ito, parang pouch na ganyan. So might as well i-check na lang din natin. Sakto naman kasi pupunta naman tayo ng Korea. Dedali na natin sa kanya, di ba? Hanapin natin is Smith Dalphonics na brand daw. Grabe, hanggang dito pala sa mga ganito, nagpupunta si Hazel sa sulok-sulukan dito. Ayun, parang ito ba? Ito ba yung bag na sinasabi niya? Check nyo nga, guys. Oh, kala mo namang real time. Ito kaya yun? Parang ito siya. No? Ito yung sinend ni Hazel eh. Pagka ba nakatalikod, ito siya. Ay, naguluhan pa. Yeah, shopping bag. 1. Yeah. Ito guys. Tanananan, 3,630. Itong bag na to na nagustuhan ni Hazel. This one. Yeah. Thank you so much. So ngayon, iniisip kong pumunta na tayo ng airport. Ang aga-aga pa, alas 8 pa yung flight natin. Wala pa nga alas 2. So saan tayo pupunta ngayon? Napuntahan na naman natin yung mga gusto nating puntahan. Sakto, tignan nyo, nasa likod natin yung Casetify. Mag-check tayo. Super love ko guys yung Casetify. Like literally, check natin kung ano yung mga in ngayon na design. Hello! Nakita ko na malita. Ang ganda. Magkano kayo malita na Casetify, no? Ganda. Parang ano siya, case talaga na case talaga. How much kaya? How much does this cost? This is around 80,000 yen. 80,000 yen. You guys get Tax free. And this one? This is gonna be 110,000. 110,000 yan. Okay. To be honest guys, gusto ko nga sana ng ganitong case. Kaya lang kasi, ganito yung mga case natin guys before. So medyo nagagasgas kasi ito. Pero ang gusto ko kasi dito ito. Like ano siya kapag kaganyan na. Gets niyo yun? Hindi siya, ano. Pero hindi naman natin gaganyan yung phone natin. Pero parang gusto ko yun. Pero sige, pag naggastos na.